Magandang gabi mga kamungkil. Kumusta po kayo? Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video mga kamungkil kasi yung mga trabaho ko mga kamungkil is halos na-upload ko na yan lahat kaya hindi ko na lang binudyohan kasi baka pabalik-balik na lang yung ma-upload natin. Pero itong gabi ngayon mga kamungkil, gagawa ko ng video kung saan lecture lang muna yung gagawin natin mga kamungkil kasi meron ding nag-message sa akin dun sa page natin na mas maiintindihan niya mga kamungkil yung lecture kaysa actual. Kasi sa lecture mga kamungkil minsan talaga natuturo natin ng maayos talaga yung dapat gawin kasi hindi pa bugbog yung utak natin sa trabaho o hindi pa pagod yung katawan natin sa trabaho kaya nakapag-isip pa tayo ng maayos. So ngayong gabi mga kamungkil, bago ko simulan ang lecture na to, gusto ko lang i-shoutout si Phil Kulang TV. Siya yung nagtanong nito mga kamungkil at naisipan ko mga kamungkil na gawan to ng lecture o video kasi pag naggagawa tayo ng bahay mga kamungkil, ito yung pinaka-importante talaga na gawin upang mapatayo yung bahay natin. Pero bago ang lahat mga kamungkil, introhan muna natin para maganda. Yan mga kamungkil, no? Ang tanong dito mga kamungkil, pumili kasi ako ng mga tanong dun sa comment box natin. Ito yung nakita ko mga kamungkil na kailangan kong masagot. So, actually mga kamungkil, may na-upload na ako nitong video. Pero ang video na yun mga kamungkil ay substandard na pagkatrabaho. Kasi hindi ko kayang gawing standard mga kamungkil kasi yung may-ari talaga yung gusto sa trabaho na yun. So, may nag-comment sa atin. Siguro, pasensya ka na sir kung medyo nainit ako sa panahon na yon. Alam mo na kung sino ka. Nasagot kita ng hindi maganda. Sana mapatawad mo ako sa naging comment ko kasi siyempre pagod tayo galing sa trabaho sir. Tapos pagdating natin sa bahay, trabaho naman tayo kay YouTube, makakabasa tayo ng ganon. So siguro wag lang pabigla-bigla na mag-comment, magtanong muna kung bakit ganon yung pagkadiskarte ko. So sana mapatawad mo ako sa nasabi ko sa'yo kung nagkamali man. Ang tanong niya dito mga kamungkil, question lang, monks. Ang ganda ng tawag niya sa atin mga kamungkil, monks. Hindi, isa din to sigurong vlogger mga kamungkil kasi Phil Kulang TV yung nakalagay doon. So shout out sa'yo Phil Kulang TV, sana mapanood mo to. So question lang, monks. Kanang Bisaya to mga kamungkil yung tanong niya, isang Bisaya to. Kanang sa tiil sa pusti monks, buhusan na una og simento before ibutang ang kabilya or nakabarog na ang kabilya sabay buhos ba? Salamat, unta matubag. So mainam siguro mga kamungkil na itagalog din natin to, i-translate natin sa Tagalog para yung mga viewers natin na mga solid Tagalog ay makakaintindi din. So kung pwede i-English pa natin mga kamungkil pero wala na tayong laban sa Inglesan mga kamungkil kaya hanggang Tagalog lang tayo ito, sa Tagalog to, tanong ko lang monks, yung sapahan ba ng puste, bubuhusan ba yan una ng simento bago ilagay yung kabilya? Yung kabilya mga kamungkil, yung bakal na ginagawa natin parilya, din puting ribar. Or nakatayo na ba siya una, sabay na lang sa buhos. So yun yung ibig sabihin ng mga kamungkil. Na ngayon, sasagutin natin yan mga kamungkil. Pag-uusapan natin poste. Standard na pagkatrabaho yung tuturo ko dito mga kamungkil. Itong pagkatrabaho, preparation to pang 2-story o ground floor. So yan, ground floor to, pwede sa ground floor, pwede na rin preparation pang 2-story. Depende sa inyo mga kamungkil kung iuunan nyo yung poste sa pagpapatayo. So basta, ito yung pinaka-first mga kamungkil na standard na pagkatrabaho, yung hindi tipid sa materialis. Now ngayon, pag gagawa tayo ng bahay, pinakauna natin gagawin talaga, mag-layout tayo. So yung forma ng layout natin, ito yung pagpalagay natin mga kamungkil, itong
whiteboard ko, papel, ito yung lot area. Pagpalagay natin. So, hindi tayo gawa ng bahay o mapurma yung floor plan pag wala tayong tinatawag na mga butterboard. Kailangan natin ng 2x2 na mga kahoy. So, yan. Gawin natin yung layout. So, ito yung lupa. So, ito yung butterboard natin. Yan. Yan yung butterboard natin, nakapalibot na. So, square lang siya yung ginagawa natin. So, ngayon mga kamungkil, yung distansya nito, mula sa, parang ano natin, bulada, o lampas sa bubong natin, standard dito, 1 meter. 1 meter. Dito din, 1 meter. Ganon rin ito. Ganon rin ito. Meter. Ano naman yung is? 1 meter. Yan. Alis natin ang is. Kay pumalag si videographer natin. So, ito na yung butterboard natin ngayon. So, ngayon, pag nakalagay na tayo ng butterboard, pwede natin gawin yung plano. Gawin na natin. Iporma na natin ngayon. So, mula dito, kasi ito na yung butterboard natin, ito na yung layout natin Ito na yung mga tansi natin. Yan. Hindi na tayo mag-draw dito ng isa mga kamukil. Parang madali ito. Ito na yung mga tansi natin. Na-layout na yan. Yan. Na-layout na yan. Sige, pagpalagay natin. Ito na lang yung ano natin mga kamukil. Ito na lang yung butterboard natin. Ayan na. Para maintindihan nyo. Yan. So, ito yung na-layout natin. Ito yung forma niya. So, ngayon mga kamukil, itong nagsalubong ng mga tansi, ito yung corner. Yan. Yan yung mga corner. Ito yung pagtatayuan natin ng mga poste. Diyan tayo ngayon maghuhukay. Ito, magpansalubong kasi ito yung corner. Ito yung pinaka-importante na maiskwala nyo to mga kamungkil. Ito. Dapat maiskwala tong mga corner na to. Yan. Iskwalado dapat yan para yung bahay natin at resulta ng trabaho natin is maganda. So, dito sa dulo niyan mga kamungkil, ito yung tansi. Nandito yung tinatawag nating butterboard. Yan. Yung nakatayong kahoy na guide natin sa CHB. So, ngayon, aalamin natin kung gaano ka laki yung wall column natin. Kung gaano kalaki yung butas natin. So, para standard yung trabaho natin mga kamungkil, sa 2 stories, 1 meter by 1 meter. Yung lalim natin at saka lapad ng kulong natin. 1 meter by 1 meter. Pero, ito 1 meter by 1 meter mga kamungkil, hindi to talaga totally nasusunod pag nandun na tayo sa site o sa area. Bakit kamungkil na hindi yan nasusunod? Yan pala yung standard Kasi mga kamungkil, nagdidepende dito sa lupa. May mga lupa kasi mga kamungkil na dating tinatambakan ng basura. Yan. Kailangan natin mga kamungkil, alisin yung basura na yan, abutin natin yung original na lupa. Malalaman natin yan pag original kasi matigas na siya. So mula sa original na lupa, doon tayo magbabase sa 1 meter pailalim. Yan. 1 meter yung lapad din niya. So kaya tinatawag na 1 meter by 1 meter. Mungkin ang laki naman ng butas na yan, magastos sa simento. Yan yung kadalasan nating ma-encounter na mga kontraktor. So shout out sa lahat ng mga kontraktor no, sa channel ko pala. Marami ding nanonood ng mga kontraktor. Kaya minabuti kong standard yung sasabihin natin ngayon dito. Standard yung pagkatrabaho. So yun yung kadalasan mga kamungkil. Nagre-reklamo yung may-ari. Laki ng butas. Pupunuin ba? Hindi yan pupunuin mga kamungkil.
ginagawa lang natin 1 meter by 1 meter yan. Ang habol natin dyan, mapalaki natin yung butas para maluwag tayong makapag-trabaho dito sa ilalim. Kasi malalim itong mga kamukil. Gagawin nyo lang, maliit na butas, papasok pa kayo sa butas, lalagay pa kayo ng parilya. Paano ka na makakakilo sa ilalim? Paano ka na makapaglagay ng maayos? So, yun yung habol natin dyan. So, yan. Nakalagay na tayo ng butas. Pero, kamungkil, may naalala akong isang tanong. Paano natin gawin yung butas na pantay siya? Pariha. So, ganito lang mga kamungkil Itong nagpasalubong natin na tansi, ito yung corner. Yan na yung tansi, mga tansi natin. Yan, corner. Yan yung tansi Mula dito mga kamungkil, 1 meter by 1 meter tayo. Mula sa tansi na to, sukat ka dito ng magkano ba yung 1 meter? 100 cm sa centimetros pag kukunin natin. So, sukat ka dito ng 50 cm. Yan. Itong tansing basihan natin mga kamungkil. Mula din dito, sukat ka din ng 50 cm. Mula rin dito, sukat ka rin ng 50 cm. So, ganyan yung resulta niya mga kamungkil. Ganyan na yung resulta niya. Yan. So, nandyan sa gitna yung corner ng tansi natin. Yun yung basihan mga kamungkil. Pag hindi pie-roll yung gagawin natin. Pag pie-roll mga kamungkil, iba din yung estilo. May diskarte din dyan. So, mag-comment lang kayo kung gusto nyo malalaman kung paano maghukay ng pie-roll ang gagawin natin. May pie-roll na bahay. Ito mga kamungkil, hindi pie-roll to. Malaki yung lupa dito, kaya ganito yung style. Mula sa mga tansi mga kamungkil, yun yung estilo sa paghukay. Malalaman natin yung estilo sa paghukay. So, na ngayon, nakapaghukay na tayo mga kamungkil. Na-layout na to. Nasukat na natin ng mga kulom na huhukayin natin. Na ngayon, ako yung mason, may mga tauhan din, may mga libor ako. Gagawin nila kasi naka-layout na, maghuhukay na sila ngayon sa kulom. So, pag gusto mong mauna yung CHB mga kamungkil na trabaho bago magbuhos ng poste, yun yung ay pang ground floor lamang na disenyo na pagkagawa ng bahay. Pag inuuna natin yung CHB, yun ay ground floor lamang na pagkadisenyo ng bahay. Ngayon, pag inuuna naman natin yung poste, bago tayo magpahil ng CHB, yun ay pang 2 palapag o 3 palapag na mga disenyo sa pagkagawa. Yan. Pero, hindi na natin pag-usapan yung mga kung masyadong mataas na. Dito lang yung kailangan malaman nyo. Ang standard na pagkagawa sa pinakaunang nagbibigay ng tibay ng ating bahay, itong poste. So ngayon, nakahukay na tayo ng kulom. So ano yung tanong dyan? Binubuhusan ba daw ng semento? Paglagay ng parilya? So kadalasan na makikita natin mga kamungkil, ito na yung kulom natin. Yung butas natin sa poste. 1 meter by 1 meter yung laki dyan Yan. Ngayon, pag nabutas na yan, narating na yung 1 meter, ang ginagawa natin mga kamungkil, lalagyan una natin ng mga graba, bato, sa ilalim. Yung purpose natin dyan mga kamungkil, yung puting rebar natin na ilalagay dito ay hindi makalapat sa lupa, kasi pag nakalapat sa lupa, kakalawangin yan. So yun yung nakikita natin madalas mga kamungkil. Pero ito mga kamungkil, in-experiment ko na to. So ang napili ko talaga mga kamungkil, 2 yung napagpipilian ko dito. Isang kolom. Noong unang trabaho mga kamungkil, ito. Mga bato yung nilalagay natin sa taas, tapos pinapatong yung puting rebar. Pero sa akin ngayon mga kamungkil, pag mga 2 stories na mga bahay o kahit ground floor, iba yung ginagawa ko mga kamungkil. Unang-unang mga kamungkil, para makasip kayo, kasi ito mga kamungkil bato, tapos nilalagay yung puting rebar, tapos papatayo yung parilya, ito na yung puting rebar natin. Lalagay na natin. Yan. Tapos papatayin natin yung poste. Yan na. Alipat tayo mga kamungkil. I-post mo muna, Maider. So now, ayan mga kamungkil, ito na yung mga kulom natin. Ito yung sinasabi sa inyo mga kamungkil na experiment ko na to.
Nakunan ko na to ng base talaga mga kamukil. So ngayon, uunahin natin tong palagi nating makikita mga kamukil. Itong mga bato yung nilalagay dito. So yan yung mga bato. Ngayon yung puting rebar natin nakapatong dyan. Ito yung puting rebar natin. Yan. Tapos ito na yung puste natin na bakal. So yan, nakatayo na. So ngayon, sa nakikita ko dito mga kamungkel, bisan man i-experience o sa pag-i-eksperimento ko nito kasi gusto kong malaman sa site na kung saan nagtrabaho ko noon. Ito yung ginawa ko, tapos gumawa din ako ng isang column. Ito column number 1, ito column number 2. So ito yung nakasanayan natin. Ngayon, ang disadvantage dito mga kamungkil, kahit na pinagpatungan natin yan ng graba mga kamungkil, yung column natin, parang habol natin, hindi kalawangin yung puting rebar natin. Pag umuulan mga kamungkil, tapos, para hindi kalawangin yung puting rebar natin mga kamungkil, tapos napatayan na natin yung poste. So, ganyan yung pagkagawa ha. Nakabutas na tayo ng 1 meter by 1 meter. Tapos nalagyan na natin ng graba. Tapos malagyan natin ng graba. Isusunod na natin si puting rebar. Yan. So, umpisahan natin talaga sa to mga kamungkil. Step by step. Nakalagay na tayo ng ilagay na natin ngayon si puting rebar. Yan. Ayan na yung puting rebar natin. Now ngayon, pag nalagay na natin yan si puting rebar, may mga graba na yan. Isunod na naman natin paglagay si parilya, yung bakal mga kamungkil sa puste natin. So ilagay na naman natin ngayon siya. Yan yung puste natin mga kamungkil, yung parilya natin ha. So mga spacing nito mga kamungkil, kayo na po yung bahala. Basta ang laki ng puste, pag 2 story, hanggang 2 story lang tayo mga kamungkil. 30 by 30 cm yan, kahit ground floor. Mga kamungkil, yun yung pinaka-standard na laki ng poste sa 2 story na bahay at saka sa ground floor. So, depende na yan sa inyo mga kamungkil kung alin yung uunahin nyo. Pag ground floor kasi, madalas nakikita natin, inuuna yung pader bago pagbuhos ng poste. So, depende na yan sa inyo mga kamungkil. Kayo nang bahala dyan. Basta ituturo ko lang sa inyo yung standard na pagkagawa ng poste kasi ito yung pinakauna at importante na malalaman natin kasi ito yung nagdadala ng bigat ng bahay natin. Now ngayon mga kamungkil, nalagay na natin yung puting rebar, may mga graba na tayo, kampante na tayo. Na hindi kalawangin yung puting rebar natin sa ilalim kasi may graba na tayo na ipatong. Sa eksperimento ko mga kamungkil, hindi pala mga kamungkil. Kasi, nung tinanggal ko itong mga kamungkil, pagdating ng 4 days, itong isang eksperimento ko, pag umuulan mga kamungkil, itong butas natin, pinapasok yan ng tubig. Pag umuulan, pumapasok yung tubig. Pag napupuno dun sa ilalim mga kamungkil, may mga part dun sa ilalim na hindi nakukumpres sa buhos. Hindi siya nabubuhos, hindi nakapasok yung simento natin dun. Dun, pumapasok yung mga tubig at nababasa itong puting rebar natin sa ilalim. Yan, nababasa. Ang nangyayari mga kamungkil, nakikita ko, kinakalawang siya for this na eksperimento ko. Kinakalawang siya mga kamungkil, yun yung dahilan. Ang kalawang mga kamungkil, parang buhay yan. May buhay ang kalawang. Once na nakapinitrate yung kalawang mga kamungkil sa isang parte lang, kakalat at kakalat yan hanggang pataas yan mga kamungkil. Aakyat ng aakyat yan. May buhay ang kalawang mga kamungkil. Kung tutuusin, iisipin natin, may buhay yung kalawang. Ganun katindi yung kalawang mga kamungkil. So, ang habol natin kasi, bakit tayo naglalagay ng graba? Para hindi kalawangin. Now ngayon, ang isang eksperimento ko mga kamungkil, na siguradong safety mga kamungkil, ito yung column. Yan. Pagka tapos yung mahukay yung column mga kamungkil, magpapatay ng kayo ng poste. Ang gagawin nyo dyan mga kamungkil, ngayong araw, buhusan nyo ng simento to. Itong column na yan. Buhusan nyo ng simento. Ang mixture niyan mga kamungkil,
sa buhos dito, buhusan nyo muna ng simento na wala pang puting rebar na nakalagay. Mixture niyan, 1:2:3. Isang sakong simento, 2 sako ng buhangin, 3 sako ng graba. Yun yung pasok sa PSI, standard, na susundin natin. So, bakit binubuhusan na yun ng simento mga kamukil? Wala pang puting rebar. Dati-dati dito, nilalagyan ng puting rebar, tapos inaayos yung parilya, tapos binubuhusan na. So, ito yung habol natin mga kamukil, para yung puting rebar natin ay hindi kakalawangin. So, ngayon, nabuhusan mo na yan ng simento. Ang kapal nitong simento na ibubuhos mo mga kamukil, kailangan nasa 4 inches yung kapal, o 3 inches. Okay na yan. So, ngayon, pag nabuhusan nyo na yan, i-flat nyo ng maayos, i-plane nyo ng maayos. Hindi pa nakalagay yung puting rebar dito mga kamukil, ha? I-plane nyo ng maayos. Tapos pagka-plane ng maayos, hayaan nyo siyang tumuyo. Halimbawa ngayon kayong umaga, nagbubuhos mga kamukil, umagang-umaga. Hayaan nyo muna ng isang araw, patigasin nyo ng mabuti, ng isang araw. Tapos kinabukasan mga kamukil, tingnan nyo, balikan nyo. Makikita nyo sa taas ng simento na yan, lumalabas yung mga tubig, nagmumuhis siya, nagtutubig talaga siya. Nagtutubig talaga siya. Kasi ang lupa mga kamukil, pag natakpan yan, nagkakaroon niya ng pag-iinit sa ilalim. Kaya pag umiinit yung isang bagay mga kamukil, nagkakaroon niya ng pagmumuhis, at yung moist, aangat niya yan pataas. Now ngayon mga kamukil, pag nabuhusan nyo na to, pagka tanghali, ilalagay nyo na yung puting rebar, ganun pa rin yung mangyayari. Kasi, magtutubig pa tong taas na simento natin, ganun pa rin yung mangyayari. Tatalaban pa rin ng kalawang yung puting rebar natin at saka pusti natin. So, yun yung sinasabi ko sa inyo mga kamukil, paabutan nyo muna ng bukas to. Kung gusto nyo yung matibay talaga na pagkatrabaho, standard talaga yung nasusunod. Paabutin nyo ng bukas to. Pag tingin nyo bukas mga kamukil, nagbumuhis sa taas niyan, may mga tubig sa taas niyan. Pagdating ng init mga kamukil, nawawala yan, natutuyo na yan. So, pwede nyo niyang latagan ng puting rebar. Kasi tuyo na siya mga kamukil. Yan. Latagan nyo na ng puting rebar. Ngayon, pagkalatag nyo ng puting rebar, tayo nyo na kaagad yung pusti nyo. Yan na yung pusti. Pagkatayo ng pusti, buhusan nyo na siya, mga kamukil. Now, ngayon, pag nabuhusan na yan, yung simintong binuhos natin dito, ang tawag dito mga kamukil, sa ilalim na simento na binuhos natin, baseboard. Pinaka-base niya. Kaya board yung tawag kasi malapad siya sa ilalim. Yun yung pinaka-base natin. Yan, baseboard ang tawag dito, mga kamukil. So now ngayon, buhos yung nilagay mo dito na simento, pinatuyo muna siya, pinalabas nyo yung mga moist niya na tubig sa simento, tapos nilagay yung parilya, pagka natuyo na, pagka tayo ng parilya mga kamukil, nahulugan nyo na, buhusan nyo kaagad. Now ngayon mga kamukil, kahit umuulan pa yan, mapupuno man yan ng tubig, hindi na papasukin yung tubig yung parilya natin sa loob, kasi nakakompress na, nakadikit na lahat ng simento. So simento sa ilalim, paano ba siya papasok dyan? Ngayon, nabuhusan niya na, nabuhusan nyo na kaagad yung parilya natin ng hanggang 60 cm o 40 cm. So, saan pa siya papasok dyan mga kamukil? Iwala ng awang. So, box na simento nang nasa paligid niya. So, yung tubig mga kamukil, nandyan na lang sa gilid ng simento. Hindi na siya makapasok sa ilalim kasi sarado naman doon sa ilalim. Hindi siya makapasok sa gilid kasi sarado naman din sa gilid. Kaya yung kalawang na iniiwasan natin mga kamukil, safety itong bakal natin. Kasi pag nagkakaroon ng kunting kalawang mga kamukil, nakakapinitit yung tubig sa loob. Pag nagsimula yung kalawang dito mga kamukil, kahit nakabalot na yan ng simento, aakyat yan. Aakyatin niya yan. Kakalawangin niya yan lahat pagdating ng panahon. Hindi man ngayon, pero sa katagalan mga kamukil, aakyat yan. So yun yung pagkagawa, pagpusti yung trabaho natin. Pusti yung importante na mahalaga sa bahay. So sana mga kamukil, nakakuha kayo ng aral dito kung paano trabahuin ng standard talaga ng pagkatrabaho. So sa mga nagtatanong, paano gawin yung paano gawin yung stirrup, may video na naman ako na-upload dyan mga kamukil, pero isingit ko na lang dito. Sinasabi sa inyo mga kamukil, yung stirrup, mayroon tayong dalawang klase. Square at saka rectangle.
So itong rectangle mga kamukil, 40 by 20 cm yan. Ito naman, pag 30 cm, yung 40 by 20 cm, pang 2 stories yan mga kamukil, pwede sa ground floor. Ito naman square, magdidepende yan. Kung 30 by 30 cm, yung laki ng poste nyo, so i-adjust nyo. Kailangan mga kamukil, ito yung bakal natin. Ito, yan yung 4 na bakal natin. O 6 na bakal. May isa pa dyan, o 8 bakal lalagay nyo para matibay. Kailangan itong mga bakal na itong mga kamukil, nababalot to ng 1 inches. Bawat gilid nito. 1 inches yung kapal. 1 inch? O 1 inch mga kamukil. Kasi yung habol natin dyan, kailangan mabalot siya ng makapal mga kamukil. Naka-expose tong poste natin. Tapos ngayon, nakakapit na simento sa bakal natin, manipis lang. Pwede pa rin pasukin ng moist yung kalawang natin, yung bakal natin, kasi manipis lang yung nakabalot dito. Pwede pa rin mabasa yan ng tubig. Doon na rin magpipenetrate yung kalawang. So may tendency mga kamukil, yung habol natin, mabalot siya ng 1 inch o mas makapal pa. Para yung lamig sa labas, kasi exposed naman siya ng mga poste natin mga kamukil. Kahit nakapalitada yan, may tendency na papasukin niya ng basa. Doon magkakaroon ng kalawang. So sa pagbibint naman mga kamukil, meron tayong dalawa klase ng stirrup, no? So ang kadalasan natin nakikita mga kamukil, ayan, tapos liko, corner, tapos liko, tapos liko, tapos lampas dito, papunta dito. So yan lang yung pagka bend niya mga kamukil. Pwede naman yan mga kamukil, pwede yung ganon. Yun talaga yung nakikita natin mga kamukil. Pero may isang disadvantage dyan mga kamukil pag ganon yung ginagawa natin. Lagay natin si bakal. Ilagay natin si bakal. Lagay. Yan yung bakal natin. Nakabalot na ng simento yan ngayon, poste. Lumilindol mga kamukil. Nakatali yan ng tie wire. Pag lumilindol mga kamukil, gumagalaw yung poste natin. Pag gumagalaw yung poste natin, papasalamat tayo mga kamukil kung galaw ng poste natin is patumba dito. Kung saan pabor yang sumusobra na liko natin. Kasi matibay yan, hindi yan. Ngayon mga kamukil, pag ang galaw ng poste natin, pag ganyan, kasi nandito yung sobrang sa liko ng poste natin, may tendency yan mga kamukil na tutulak niya yan ngayon. Kasi, hindi ito matibay mga kamukil. Itutulak niya yan ngayon kasi walang lock to dito. Ilalayo niya yan ngayon, magkakaroon na yan ng discompress o hindi na masyadong mahigpit yung kapit ng kabilya natin dun sa simento. Kaya hindi na siya masyadong higpit na pagkakapit dun sa simento, nagkakaroon na yan ngayon ng cracking yung mga poste natin. Yun yung dahilan. So ang pinakamagandang pagbend ng stirrup mga kamukil, tuturo ko na lang sa inyo. Ayan. Papakita ko sa inyo Ito yung una, dulo. So, magliko kayo ng 2 inches dyan. Madali lang naman gawin yan, 2 inches. Tapos, straight. Tapos, liko. Tapos, liko. Tapos, liko. Tapos, bend na naman ng ganyan. So, nakapasok yan dito mga kamukila, nakaganyan. Tapos, nakaganyan yung itsura niyan. So, yun yung pinakamatibay at standard na paggawa ng stirrup. Kasi mga kamukil, ito, explain ko mga kamukila, yan. Yan yung dulo niya. So ngayon mga kamukil, ipasok natin yung kabilya dyan, papakain natin din yung kabilya dito, yung bakal natin, nakalock siya mga kamukil. Nakalock siya. Kung ang galaw ng pusin natin papunta doon, may lock din to kasi nakalock to. So hindi magkakaroon mga kamukil ng paglayo sa poste. Katulad nito mga kamukil, ito yung poste natin. Ito yung column, ito yung poste. So pag nakalock yung bakal natin, ganyan yung palo ng poste. Ganyan. So hindi siya lumalayo sa simento o magkakaroon ng distansya kasi nakalock to mga kamukil, nakakapit. So kung dito naman sa kabila, pag paling ng punta ng ganyan ng poste natin, may lock din to. So wala kang dapat ikabahala na pwedeng lumayo yung bakal natin, magkaroon ng pagitan yung bakal natin sa loob ng poste. So nakakasiguro tayo na sa ganung paraan, pag gumagalaw yung buong poste, walang
mangyayari na yung bakal natin lalayo konti sa poste natin sa loob. So walang crack na mangyayari mga kamukil kasi nakalock to. Itong dulo na to. Yan. Yan yung pagka-bend mga kamukil ng stirrup. So yan din yung pagka gawa mga kamukil sa poste. Yung parilya na tinatawag. So ganito mga kamukil, ulitin lang natin ha. Una, paggawa ng poste, kailangan natin yung kulom. Yan, kulom. Tapos, floringan natin ng simento. Tapos, pag flooring ng simento, lagay natin yung puting rebar natin kinabukasan pag matuyo na siya. Paglagay ng puting rebar, ipapatayo na naman natin yung parilya natin na bakal para sa poste. Tapos, hulugan natin tong parilya. Pagkatapos mahulugan mga kamukil, tuwid na siya, nakuha na yung hulog, buhusan natin. Buhusan natin siya. Pero wag yung puno na puno mga kamukil, na punuin nyo yung buong butas. Kasi kung pupunuin nyo itong buong butas mga kamukil, 3 sako talaga makukonsume nito. 3 sako ng simento. So yung buhos dito mga kamukil, kasi nakapagbuhos ka ng 4 inches dito sa baba, yung baseboard natin, pwede na lang dagdagan mo mga kamukil hanggang 25 cm yung kapal niya. Kasi yung purpose lang dun mga kamukil, pinalaki natin yung butas para yung bigat ng poste na dinadala niya hindi lulubog. Tulad nito mga kamukil, pag maliit lang yung kulong rebar natin, ito yung poste, pinapatayo. Pag nabuhusan na natin yung poste na yan, buong poste na, tapos maliit lang yung puting rebar na nilalagay natin sa ilalim, mabigat yung poste. Pag umuulan mga kamukil, may mga lupa na lumalambot. Pag umuulan mga kamukil, napatungan na yun ng beam sa taas, pwedeng ilulubog niya yan. Ilulubog. Pero pagka ganito mga kamukil, ito yung kulong natin. Nabuhusan mo ngayon dito hanggang 30 cm o 25 cm yung kapal mula sa baseboard natin. So yan yung poste natin ngayon. Yun yung bakal natin. Yun yung poste. So paano niya ididiin yan ngayon mga kamukil kahit mabigat? Na ang laki ng sumasalo sa kanya. Hindi ito kayang ilubog mga kamukil. Yan. Pero kung ito lang mga kamukil yung gagawin natin, maliit lang. So pag mabigat na masyadong dalan niya sa taas, yung load niya, ilulubog niya yan mga kamukil. Pag umuulan, lumalambot yung lupa, ilulubog niya to kasi sobrang bigat na at hindi malaki yung pinapatungan niya. So importante mga kamukil, itong tinatawag nating kulom, puting rebar at saka pagkagawa. So yan lang mga kamukil, no? Sana feel ko ng TV, sagot ko ng maayos yung katanungan nyo. So sa mga gusto pang magtanong, magtanong lang kayo kung ano yung gusto niyo ipapasagot sa akin. Para sa susunod video natin, gagawa na naman natin na lecture. Yung mga importante lang talaga na, pero halos-halos sa construction, importante naman lahat ng mga katanungan. Pero may mga bagay talaga na sadyang napaka-importante. Gaya nito mga kamukil, kaya nilecture ko to ngayon. So sana mga kamukil, may nakuha na naman kayong dagdag kaalaman sa ating video ngayon. Sa mga bago pala sa aming channel mga kamukil, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video mga kamukil, at i-share na rin mga kamukil sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na mga gustong magpapagawa ng bahay, para po may ideya sila kung paano gagawin to. O mapapanood nila yung mga mason, kontraktor, yung pagkagawa ng bahay, makikita nila kung pasok ba sa standard na pagkagawa. Kung kayo na may nagtitipid, wala tayong magagawa dyan mga kamagil. Ako minsan, ayaw ko man ng substandard na trabaho, pero pag yung may-ari na nadideclare, siya na pinadesisyon ko. Basta, sinasabi ko sa kanya mga kamukil, na ganito yung pwedeng mangyari sa substandard na trabaho at ganito din yung mapupulot natin sa standard na trabaho. So, para sa ganung mga kamukil, pagdating ng araw, hindi niya ako masisisi sa trabaho. So, yan lang mga kamukil, no? At kung halimbawa mga kamukil, interesado ka sa aking mga video o content mga kamukil sa ating channel, huwag mong kalimutan pindutin mga kamukil yung maliit na kampana na makikita sa inyong cellphone screen mga kamukil yan. Yan mga kamukil, yan o, makikita nyo. Pag pindot nyo sa subscribe mga kamukil, lalabas yung maliit na kampana. Pag pinipindot nyo yan mga kamukil, may nakikita kayo dyang 3 words. Mayroong all, mayroong none, at saka mayroong personalize. Kung halimbawa, interesado ka mga kamukil, pindutin nyo yung all. Para sa lahat ng mga video na i-upload ko mga kamukil, baka sakaling magustuhan nyo rin, isa rin kayo sa ma-update. So, yan lang mga kamukil. Maraming salamat. At once again, Mongkel. So, ayan mga kamukil, bago tayo magtapos mga kamukil, no, gusto ko lang palang isigaw o i-shout out yung aking isang anak na nandun sa
Matalam North Cotabato na si Marjorie Dayan Pamaybay. Shout out sa iyo anak, kumusta ka na? Na-miss ka na ni Papa. Hindi mo na ako makakadalaw sa iyo kasi dahil sa panahon natin ngayon, hirap mag-travel. Tsaka pasensya ka na minsan, pumapalta ako sa padala sa iyo, pero at least inaanapan ko naman ng paraan na makapagpadala talaga sa iyo buwan-buwan. So yan lang anak, ingat palagi, tapos ayusin yung pag-aaral mo anak. So lagop, wag mo na, sasabihin ba ko, papakita ko ba yung mga videographer ko? So yan yung misis ko mga kamungkil, yung anak ko. So yan yung mga videographer ko mga kamungkil. Thank you mga kamungkil, thank you. So ayun, papakita